Hello everyone! Ako nga pala si Binsoy Velasquez ng Humanities and Social Sciences, Grade 12 sa Imus, Cavite. At ngayon ating masasaksihan ang kagandahan ng mga kwentong pambata na iniilustra at ginawa ng ating mga author na Pilipino para sa inyo. So sana magustuhan nyo ang aking tatalakaying kwento na may mapupulot sana kayong aral o ideya sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan or tayo bilang mga Pilipino. So sana magustuhan nyo itong aking babasahing kwento dahil inaalay ko talaga ito para mabigyan kayo ng aral. Mabigyan kayo ng ideya sa kung ano nga ba talaga ang meron or ano nga ba talaga ang meaning ng kwento na ito. So start na tayo ano. So si Diwayen noong bago dumating ang mga Espanyol. Kwento ni Ogie Rivera, iginuhit ni Paulo Lim. Naglalambitin si Diwayen sa punong kainito nang dumating ang libo-libong balang. Yung balang is ayun yung parang mga tipaklong. Halos dumilim ang buong kalangitan. Nakapangingilabot ang ugong ng mga ito habang sinasalanta ang palayan at iba pang mga pananim na 2 araw na lang ay handa na sanang anihin. Agad sumirko pababa ng puno si Diwayen. Kailangang malaman ito ni Ama, anya sabay lilis ng kanyang malong at karipas ng takbo pauwi. Puot daw ng diwatang lalawon ang nagdulot ng mga balang, ayon sa haka-haka ng marami. Ngunit ang tiyak, hudyat yon ang taggutom sa malayong bayan ni na Diwayen. Dahil walang ani, nagkakaroon ng matinding kakulangan sa pagkain. At nang magpatuloy pa ito sa loob ng maraming buwan, napilitan ang maraming pamilya na gawing gaon o pansangla ang kani-kanilang mga anak para lang makautang sa ikabubuhay. Magsisilbi ka muna sa tahan ni na Dato Bulawan, yung dato sa kabilang bayan. Paliwanag ng ama ni Diwayen habang tinatalian ang balutan ng kanyang mga damit. Tahimik namang sinusuklay at nilalangisa ng kanyang ina ang buhok niyang halos lampas baywang. Paghuhusayan mo ang trabaho doon, anak. Dagdag pa nito. Hanggang kailan po ako doon, ina? Usisa ni Diwayen. Kapag nakaipon na kami ng pambayad ay tutubusin ka namin agad. Muntong hininga ng kanyang ama. Sa gulang na 9 isa na si Diwayen sa pinakabatang alipin ng dato. Bahagi ng kanyang tungkulin ang tumulong sa paglalaba, paglilinis, paghuhugas ng pinggan, paghahabi at iba pang mga gawaing bahay. Minsan, habang nag-iisis ng sahig ng kawayan, nasulyapan niya ang dato habang kausap ang kanyang mga tagapayo. Kapansin-pansin ang sari-saring tattoo nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naayon sa isang nakatatandang alipin, ay tanda raw ng kagitingan at katapangan ng dato sa pakikidigma. Mukha naman siyang mabait, ani ni Diwayen. Lagi lang nakakunot ang noo. Sa gabi, tuwing dinadalaw ng lungkot si Diwayen, taimtim niyang pinatutugtog ang kanyang tulali. Isang uri ng plautang hinihipan sa ilong. Marahil, umaasa siyang tatangayin ng hangin ang kanyang malamyos na pagbati patungo sa kanyang ama, ina, at 3 nakababatang kapatid na lalaki. Isang araw, di sinasadyang nagawi si Diwayen sa isang tagong silid sa loob ng bahay. Nandoon si Prinsesa Lunhaw, isang 8 taong gulang na binukot. Binukot ang tawag sa mga anak ng dato na hindi lumalabas ng bahay. Itinatago sila ng dato at hindi pinapatapak sa lupa. Sa wakas, may makakalaro na rin ako, ang masayang sigaw ng prinsesa. Nagkasundo agad ang 2 batang babae
Inilabas ng prinsesa ang kanyang mga laruan. Naglaro din sila ng kunggit, isang larong ginagamit or gumagamit ng mga sigay tulad ng sungka. Kinukwentuhan naman ni Diwayen ang prinsesa ng kanyang mga kapanapanabik na karanasan sa kagubatan, lalo na kapag nangangaso sila ng kanyang ama. Mula noon, naging masayahin na uli si Diwayen. Bihira na siya makaramdam ng pagkabagot sa kanyang mga gawaing bahay. Agad niyang tinatapos ang mga ito upang makapaglaro agad sila ni Prinsesa Lunhaw. Ngunit minsan, wala siyang oras na makapaglaro o makapaglibang. Tambak kasi ang mga gawain sa kusina, lalo na kapag may piging o darating na mga bisita ang mga datu mula sa iba pang lupain. Isang gabi, napansin ni Dato Bulawan na tila nagmumukbok ang anak ng prinsesa. Ama, bakit po ba kailangan magtrabaho ni Diwayen? Wala naman siyang inatupag kundi trabaho. Wala na tuloy siyang panahon makipaglaro sa akin, dabog ni Prinsesa Lunhaw. Ganon talaga anak, si Diwayen ay isang alipin. Ganyan talaga ang kaayusan dito sa atin. May iba't ibang klase ng tao, may iba't ibang klase ring tungkulin. Paliwanag ni Dato Bulawan. At ikaw, ang tungkulin mo ngayong gabi ay ngumiti. Sige na, isang matamis ng ngiti. Lambing ng dato sa anak. Ngunit nanatiling nakasimangot si Prinsesa Lunhaw. Kinabukasan, sa pagpupumalit ni Prinsesa Lunhaw, ay pumuslit sila ni Diwayen para mamasyal at maglaro sa kagubatan. Umuwi na tayo, siguradong pagagalitan ako ng mahal na dato pag nalamang dinala kita rito, sabi ni Diwayen habang hinihila sa braso ng prinsesa. Huwag kang mag-alala, may pulong ang ama kong dato sa kabilang bayan, paniniyak ng prinsesa. Tama ka, Diwayen, ang sarap pala maglaro dito. At kumaripas ito papasok sa loob ng kagubatan. Kung saan sa ang sulok ng gubat nagtago si Prinsesa Lunhaw. Halos mamaos na si Diwayen at hindi pa rin lumalabas ang pilyang prinsesa. Prinsesa Lunhaw, nasaan ka na? Kapag hindi ka lumabas, hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Maya-maya lang narinig niya itong tumatawag. Diwayen! Diwayen, tulungan mo ko. Nasukol pala ng isang mabangis na baboy ramo ang prinsesa. Huwag kang gagalaw, ako nang bahala. Tarantang sigaw ni Diwayen. Umulot siya na isang matulis na sanga at sinimulang bugawin ang naglalaway-laway na kalaban. Ngunit mukhang nayamot lang at hindi natakot kay Diwayen ang baboy ramo. Patuloy pa rin itong sumugod sa umiiyak na prinsesa. Agad-agad na sinibat ni Diwayen ang sanga at sa isang iglap, nakabulagta na sa lupa ang hayop. Iigik-igik habang nakatusok sa likod nito ang matulis na sanga. Sumambulat ang galit ng dato nang malaman ang buong pangyayari. Katakot-takot na bulyaw ang inabot ng kanyang mga tauhan. Binagyo naman ng pangaral si Prinsesa Lunhaw. Wala itong nagawa kundi umiyak at humingid ng tawad sa ama. Samantala, nang harapin naman ng dato si Diwayen. Patawarin niyo po ako, mahal na dato. Hindi ko po dapat sinamahan ang mahal na prinsesa sa kagubatan. Paumanhin ng batang alipin habang nakayuko na tila hinihintay ang bulyaw ng dato. Sa halip, nagwika itong, mapanganib ang ginawa ninyong pagpuslit ng anak kong prinsesa. Ngunit mas mapanganib ang ginawa mong pagliligtas sa kanya. Kahanga-hanga ang ipinakita mong katapangan at malasakit sa aking anak. Maraming salamat. Tanging ngiti ang isinukli ni Diwayen sa dato. Bilang pagtanaw ng utang na loob, patuloy ng dato. Pinagkakaloob ko sa iyo ang iyong kalayaan. Malaya ka na, Diwayen.
Nang gabing iyon, nagpatawag ng isang malaking piging si Dato Bulawan. Ngunit wala na sa kusina si Diwayen, kasama na siya sa hapag. Dumagsa ang masasarap na pagkain at inumin, pinagsayawan, may nagdudugtugan at may nag-aawitan. Lahat ng iyon ay bilang pasasalamat sa kaligtasan ni Princess Lunhaw at pagpupugay sa kadakilaan ni Diwayen. Maraming salamat ulit ha, bulong ng batang prinsesa. Walang anuman, sagot ni Diwayen. Basta, kahit magkalayo na tayo, magkaibigan pa rin tayo ha, sabay ihip sa taingan ng prinsesa. At kapwa sila napabungis-ngis. Kulay ginto na muli ang palayan nang dumating si Diwayen sa kanilang bayan. Hindi na niya maalala kung gaano katagal siya nawala. Ngunit ang mahalaga ay nagbalik na siya at kapiling niya muli ang kanyang buong pamilya. Mula noon, naging paboritong kwento ng matatanda ang nangyari kay Diwayen, kung paano tinubos ng isang batang alipin ang sariling kalayaan sa pamamagitan ng kanyang katapangan at kadakilaang kalooban. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Diwayen. Ako'y umaasa na sana meron kayong natutunan dito sa kwentong aking ibinanggit o aking binasa, at sana malaman nyo na ang mga sakripisyo ng bawat isa, ang sakripisyo ng mga individual, ay may katumbas na kapalit na magandang outcome, may magandang resulta na babalik sa iyo. So, sana nagustuhan nyo ang aking istoryang ibinanggit o ikinwento, at sana patuloy kayong magbasa ng mga kwentong pambata na iniaalay sa inyo ng ating mga author o ating manunulat. Maraming salamat. See you ulit.